Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat. Sa video naman po na ito, sasabihin ko ang aking portfolio allocation strategies and syempre yung ating rule of diversification kung paano ko siya ginagawa. Kaya naman tapusin mo ang panonood sa video na ito dahil sure ako marami kang matututunan. Okay po? Pero bago talaga tayo magsimula, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking TikTok account, YouTube channel or Facebook, no? Ako nga pala si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader. So isa po tayong registered financial planner and we're also a registered financial analyst. So tayo po gumagawa namang contents about business, finance, and economics, yan, trading and investing, para nang sa gayon syempre mas knowledgeable tayo, as mas aware tayo when it comes to these finance things. Alright? So kaya naman mag-like ka na, mag-share mo na to, mag-subscribe ka na sa aking mga social media accounts para nang sa gayon mas marami ka pang matutunan. Okay, simulan na natin ang usapan, no? So magbibigay din tayo ng mga examples dito patungkol sa allocation, no? So pero disclaimer lang at unang-una po, no, na kung saan ang pag-i-invest naman, ang pagde-trade and particularly yung allocation, wala naman talagang manual diyan, no? Wala naman talagang super guidelines yan na ito dapat yung sundin mo, ito dapat yung strategy, no? Mas gumagana to kaysa dito. Wala naman talagang ganun, no? Kundi kumbaga yung mga tinatawag natin mga principles lamang, no, na ina-apply natin at natututunan natin katulad sa mga videos na ganito, no. Kaya wala naman talagang 100% guaranteed na strategy or na allocation principle. Okay po? So magbigay tayo ng halimbawa, no. Halimbawa meron kang puhunan or trading capital, equity capital na 100,000 pesos, no. Ngayon, paano mo hahati-hatiin yon or papaano mo nga i-allocate yon, i-invest yon or i-trade, no? So let us just say na kung saan ganto kasi ako talaga mag-allocate, no? Ganto ako mag-manage ng aking portfolio. Yung 100,000 na po na yon, hahatiin ko pa yun sa dalawa, no? Whatever your capital is, no, whatever the amount of your capital, kailangan po hinahati natin siya sa dalawa. So halimbawa, let's say 100,000 pesos and then 50,000, di ba? Ngayon po, yung 50,000 na yon, yung isa pang trading, yung isa pang hold. Okay, ganun po dapat. Ganun ang tinuturo ko sa mga mentees ko. Dahil yung 50% na yon, no, yun yung kumbaga pang long term mo. O kaya naman pag natalo ka sa trading, pwedeng yun yung pambawi mo. Okay, nagigets, no? Kasi ang ginagawa po nung iba, kaya tayo nasusunog, kaya tayo nawa-wipe out, no? Dahil kahit magkano capital nila, 20k, 50k, 100k, minsan all-in pa nga lahat. 'Di ba? Yun yung pinakamasamang gagawin nyo sa trading, no? Yung konti na nga lang yung capital nyo, in-all-in nyo pa lahat, naku po, 'di ba? Once na yan ay na-rug pull, uso pa naman yan sa crypto, GG tayo mga brad, no? Kaya ang gagawin natin, whatever your capital is, no, let's say 100,000 pesos, hatiin nyo sa dalawa, no? So bali 50,000. So maybe yung isa itabi mo lang or nasa spot trading lang, 'di ba? Yung isa pwede sa futures. Depende po sa inyo kung paano na nga yung strategy na gagawin ninyo. So sa akin, 'di ba, may natira pang 50,000. Let us just say yung 50,000 na kalahati, hindi muna natin ginagalaw, no? Dapat ganon. Ngayon, ang ite-trade mo lang talaga doon, yung purchasing or buying power mo, trading capital ay 50,000. Ngayon, paano mo ite-trade yung 50,000? Syempre, dapat hindi rin all-in na 50,000 kaagad sa isang crypto, tas ang taas pa ng leverage. Mali po yun. So, ang dapat ay, no, yung 50,000 mo, hahatiin mo pa yan sa, eto nga, medyo, ano na to no, medyo aggressive na to, 3 to 5 cryptos. Okay, kung trading lang day trading, swing trading, dapat po yan nahahati pa sa siguro maximum 10 pero bababa yung allocation, no? Magiging 5,000 siya, 'di ba? Pero kung 5 cryptos, 3 to 5 cryptos, mga nasa 10,000 to 16,000 pesos ang allocation mo per cryptocurrency or
Depende kung anong market yung tinitrade mo, no? So, kailangan lang po, syempre, tight kayo or ibig sabihin, strict kayo or discipline kayo sa inyong mga sineset na mga risk and reward ratios, no? Yung mga stop loss ninyo, alam nyo din dapat kung magkano yung gusto nyong kitain in a particular day, halimbawang day trading. So, yan po ang, kumbaga, ultimate guide, no? Patungkol sa portfolio allocation, no? Magkano yung capital ninyo? 50,000. O hatiin nyo sa dalawa, no? Para may pangsubi kayo. Kumbaga yan sa business, no? Yan ang tinatawag natin na contingency fund. Kasi ang ginagawa ng iba, sige, nakaipon ako 50,000, 100,000. Sige, lahat to i-roll ko, no? Pero mali po yun. Ang natutunan natin, tabi mo muna, kahit let's say, sige, 25%, no? Pero para mas minimize yung losses, 50% itabi mo, yung 50% lang yung i-trade mo. Whatever may happen doon sa 50% na yon, meron ka pang pambawi. Okay po, unlike yung nawa-wipe out. Bakit nawa-wipe out? All in eh. Bakit nawa-wipe out? Walang disiplina eh. So kaya kailangan po meron tayong proper, no, risk management, yan na nga yun, proper portfolio management and proper allocation sa mga trades natin kahit sa ang market pa man yan. 'Di ba? At lalo na nga kung crypto ka nagte-trade, malamang sa malamang kailangan talagang super discipline ka dyan sa risk management. Kasi bakit? Sobrang laki ng risk sa crypto eh. Sobrang laki din naman ng reward. But I'm pointing yung tinatawag natin na mga newbies, yung mga beginners na high risk, high reward, pero yung mindset nila pang, 'di ba, pang sugal, all in. 'Di ba? Ito sinabi ng gantong group to, all in daw ako dito or i-trade ko daw to, no? At the end of the day, ang aking masasabi lang diyan patungkol sa allocation at sa other strategies, dapat pag-aralan pa rin natin ang sarili natin, no? At hindi lang dapat tayo sumunod sa kung kani-kanino nag-a-advise, no? Kundi syempre dapat pag-aralan pa rin natin at siyasatin nating maigi kung ano yung babagay sa atin na strategies and setups, no? At the end of the day, as I have told you, parang sa buhay lang, wala naman talagang manual or super guidelines, no, sa buhay na ito dapat yung gawin mo, ito dapat para maging successful ka, kasi iba-ibang ways, no? At yung mga sinabi kong ito, for sum up na lang, yan po ay nagdedepende sa trading profile, risk profile, at kung anong klase ka ng trader and investor. Diba po? So, sa allocation, ganyan talaga. Walang guidelines, kundi mga principles lang. So, depende sa inyo kung gagana sa inyo itong mga sinabi ko at kung ano yung mga setups, principles, and strategies na i-apply po ninyo. Okay, so yun lamang po. Sana marami kayo natutunan. The Estudyante Trader here. Mag-like ka, comment mo kung marami kang natutunan sa video nito at gagawa pa tayo ng mga maraming contents like this. So yun lamang po. The Estudyante Traders here. Bye-bye.